Klaro tayo lahat dito. Kaya mong gawin yan. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them and talk to them, Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit? Thank you for that. Go ahead, Senator Talbo, Your Honor. FYI lang, Director Lazo, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you will agree with me. Sa lahat ng mga illegalista, ito yung sistema. Kapag nagpalit ng administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ine-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung taong lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ito push yun, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po yung ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me? So nung kayo po inilapitan itong asset na to, kayo po nilang po, tama? Oh, Yes, Your Honor. kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo, naging PDEA, Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa iyo. At buti na hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na, harap mo na siya, face to face. Hindi mo lang tinanong, oy, pwede mo bang malaman? Hindi yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay yan, pero teka muna, sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba para huli-huli lang? Kung yan sumasangayaw ka, magbabangga siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gano'n nakatagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong rango inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo, that means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down, dyan sa o maging sa PNP, o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tingnan mo, sino-sino mga involved dito dati, and you failed to do that. Maybe natatakot ka lang. Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Alam ko hindi natatakot si General Lasso dyan. Secretarian na sa sub-director. Hindi talaga natatakot yan. I can give you the assurance. Hindi ko takot sa labanan. Yun nga lang siguro. I hold you responsible for your disclosure, sir. Please, so that the Filipino people will be satisfied. Hindi pwede you will just leave everything hanging. Sinabi mo yan, din paninindigan mo. Follow-upin mo, sir, hanapin mo yung mga tao na yun. Pero itong mga tao na ito naman, alam naman natin yan kung sino-sino yan. At anong motibo niyan. Parang baligtad ang nangyayari. In out plans, mga action agent na ito, merong handler. Ang nangyayari, yung handler na police o PDEA agent, sila lang yung handle itong mga action agent na sinasunod-sunod. Dikit. Sabi naman ng handler, sige, gawin natin yan. Basta makaka-accomplish lang kami. Baka gano'n na nangyayari. Baligtad nangyari. Ang agent, action agent ngayon na nagiging handler. Yung handler ay sunod-sunuran na ng mga ahente na yan. So, ito nga, klaruin natin. Sabi niya, kalakaran na yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? No, sir. Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran, okay. Speaking of kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA Director, Wilkins Villanueva. Ito ba'y kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon? Masakit, sir, yung divulge. Kasi, sir, ang haba ng trabaho natin 20 years ako sa PDEA. Never naging kalakal namin yan, sir. At same time, nag-DG kami. Nag-DG ako. Structured, sir, ang anti-drug operation natin. Mas nakalatag yung intelligence operation. So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi, sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa sir ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, I'm sorry, sir, but kung lumapit, sir, sa'yo, I assure you, basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan may babasura yan? Sa barangay. No other else. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Alam ko
dumaan ka sa PDEA. Hindi ka direkta naging PDEA director. Nagiging regional director ka noon. Ang tanong kasi nito, baka mga sabihin, ikaw, PDEA director ka, malinis ka, hindi mo na ginagawa. Baka the people under you, may ginagawa na ganun. So, you've been a regional director, I'm sure, hands-on ka pag RD ka sa lahat ng operations. Sir, pag nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Imposible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of doon sa huli, masisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw ang nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Sir, kung ako yun, nilapitan, kung wala kong tatabahuhin, yun ang kapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Kasi alam niya kung sino yung nagka-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Dahil, sayang, sir, yung legacy na iniwan ng ating presidente sa war against drugs. During my time, 2020, pandemic pa yan, sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Kung may 30% yan, sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin, sir, meron kami nika. Kasabay namin, sir, ng ISAC. Kasabay namin ng PIDEC. Definitely, sisingaw yan, sir. And ever since, ano sir, kay Presidente Duterte, ex-president, Patay ka. Gawin mo yan. nawawala ka. Which is yun na nakakalungkot dahil binigay natin yung lahat because of yung, ano sir dapat sir kasi proactive yung intelligence ano natin eh. Dapat talaga sir. Mr. Chair, pwede makasingit base sa mga sinasabi niya. Okay, Mr. Villanueva, ito pong tanong ko sa inyo. Run me through paano po yung kustodiya ng droga once na nahuli up to the time na yun ay sinunog. Di ba ho? Halimbawa, may nahuling 10 kilos. Alright? Within 24-hour period, yan po ay dadalhin sa laboratory para i-test. So after na may test ng laboratory at sinabi na yes, talagang sure to na shabu, anong sumunod na proseso? Lahat yun sir, for example, pagkakahuli pa lang, there should be an inventory of dangerous drugs under Section 21. Okay. So dapat naandun ang member ng Department of Justice, Okay. naandun ang elected public official. Okay naman tayo doon. Tinetest po. Nakatest sa, di ba, on-site nagtitest sila? On-site testing. Exactly, sir. Yan po po yun. And then, diretso na yan sir, sa PDEA laboratory. Para habang hinihintay, Habang safekeeping, doon sir ilalagay. habang hinihintay yung result kasi 24-hour period. Yes sir, yes sir. So pag inano na yan sir, idiniretso sa laboratory sir, CCTV all over. Sino po nagdadala ng drugs from the site up to the laboratory? Yung seizing officer sir, Seizing officer. kasama yung chemist natin. Kasi during pagpunta doon sir, ipinapunan agad natin yung chemist natin. So seizing officer, operatiba, Yes sir. and then chemist. Meron pa bang iba? Wala na po. Escort na sir. Escort. Yung member of the operating team as their escort na. Idediretso mo yun yan sa PDEA laboratory. Okay. So doon na ngayon, i-examine, dangerous drugs, hanggang sa makuha sir yung result. Kaya after 24 hours, yung requirement. Ano yung result? Yung nakuha na ng result, ipapasok na ngayon yan sir sa vault, sa evidence room natin. Okay. Yung evidence room sir, tatlong padlock yun sir. Okay. At meron biometrics. Okay. So ibig sabihin, tatlong tao ang kailangan para mabuksan yung vault. So everything is from the laboratory going to the vault. Sino po yung nagpapasok? Yung sa laboratory na sir, kasi ita-turn over na ng seizing officer sa chemist. Sinabi nila, okay, sertipikadong drugs, shabu itong 10 kilos. So once nasabing shabu itong 10 kilos, ito mga laboratory ang magdadala ng seized drugs sa laboratory. Ito mismo sir, kasi yung pag-inatid na sa laboratory, take charge na ang chemist din. Yung seizing officer din sir. So once na-take ng laboratory yung droga, labas na yung seizing officer, chemist na ang in charge dun sa handling of that dangerous drugs. At yan po, guarded yan 24/7, sabi niyo nga po. Tama gan sir? Guarded po yun, guardiado po yung... Yes sir. Yung Every room, everywhere may CCTV, ang tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na ngayon sir sa stock room, sa storage room. Tama po. With 3 padlocks and a biometric. Okay. Papasok na yun sa loob ng laboratory. At sa loob ng laboratory sir is meron pa rin CCTV. Okay. So in short, pag na... So ibig sabihin talaga mahirap. Sir, pag Ang tanong ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo na huli yung droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung case against those? so sir, I don't have I need. But they can provide you, the PDEA can provide you with the... Balita po, may mga insidente na nate-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nate-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes sir, we can coach to Thank you. Director General sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that. Yes, I mean, sorry. Director With Lazo, Your Honor. even for the PNP. Yes, PNP, ako, very confident ako sa PNP na wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ng kaso tapos pag nabalaran, hindi na magsisipot sa hearing. Dahil alam nilang madidismiss na serbisyo. May corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Diba? Ano kailangan Dismiss. Mag-submit pa rin kayo dito sa committee ha? Lalo po sa dismiss handling of evidence. Meron po mga nadidismiss na kaso. Alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang guardyado yung mga drugs. Imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva. Yung pong
sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya, 30% pa sa dinamdaming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP sa Taguig, opisina mismo ng PDEA, na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nanggaling? Sana yung droga na ibibenta ng taga-PDEA sa Taguig, na ang pagbebenta ang asset ng ang PNP mismo. Saan nanggaling yun? Sa mga huli, siyempre. Di po ba? Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo, may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon naman natin masusolve ang isang problema. Maaring may katotohanan, imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa ng istorya. He's a very respectable man, especially sa Major General. And again, I'll salute you for the second time. Dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really. Because Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi niyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information. Nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit yan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito po yung offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano po kaya tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganun po nangyari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyari yan. Alam ko po yan. At you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganong maling kalakaran, di ba? At hindi ako dyan, not under my watch. Yun na po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. Again, Sir General Lasso, this committee is not trying to shoot the messenger. In this case, you are the messenger. We are not trying to shoot you down. We are very thankful of your information. It opened up a can of worms. No, if the can being opened ay walang laman na worm, okay lang rin. Basta walang katotohanan ang lalabas dito. Yun ang ating gusto talaga. But remember, being the messenger, you still have a moral obligation na maparating yung message clearly doon sa intended recipient, di ba? So, with that, again, ulitin ko sir, please, due diligence on your part to follow up that informant at para may labas natin yung katotohanan talaga. Yes, sir? Yes, Your Honor. Going back to Wilkins, Director Villanueva, ito, describe mo lahat-lahat yung chain of custody of evidence doon sa loob ng PDEA, merong 3 padlock, iba-ibang tao may hawak, hindi magkakutsabahan. Dito ako ngayon magkukonsentrate sa crime scene mismo. Andun yung mga bata ko, operate pa. Tawag sa'yo, cell positive, punta ka na dito. Before ka dumating, before matawag yung mga witnesses sa barangay, yung media, yung taga-DJ para mag-witness doon sa inventory of evidence. May posibilidad ba na bago sila dumating, may nakakagad nagkakahatian bago ng inventory? Tinabi na, sinantabi na, nilagay na sa sakyan, pwede ba mangyari? Yun nga sir, yung that silly question, ginawa natin yan sir ng check and balance. On our part, kasi talagang may mga pwedeng mangyaring ganon. So immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na, nakaredy sila, sabay na sila pag-asabay niyo, pasok na. No, sir. No, sir. Mr. Chair, member ako ng media. Hindi po. In a lot of cases, limits po ng media pagpasok sa loob ng bahay. Sa operation off. Halimbawa, papasukin yung isang bahay na maraming drugs. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po. Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, Hindi po sasama hanggang sa loob. Kasi sasabihin, for your own protection. Tama nga naman. Baka man magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot. Cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before, na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give an example, Mr. Chair. Papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako. Halimbawa lang po ito, exaggeration. And then, pasok pa dito, ito, yung kalahating sako, picture ng media, magsasalita na, on air na live, pero wag kayong kalahating sako, na itabi na. Your reaction? Yeah, well, sir, remember nung regional director ako ng NCR, meron tayong programa, sir, pinagsasamayan natin, sir, yung tutok tulfo natin. And every week, sir, kasama may table doon, sir, yung staff and yung crew ng tutok tulfo, sir. Pero kay Erwin, programa po yun, and I appreciate that. Yes, sir. Meron ganung programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po, sir, sa actual rate, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga-PDEA, naka-bulletproof vest kayo, may mga armas kayo, hindi nyo sasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi po para yung ibang taga-media kasi baka tamaan siya sa crossfire. Yes, Kaya ang sinasabi ko, sir, naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Yan, aglusob, wala po. Yan, again, ulitin ko for the second time. Doon pa naman po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung PDEA agents, hatiin na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka dito, ito, may nahuli kami, ito yung bulto na huli namin. Di po ba? Tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay, But, that's the case. can I run through with how we do it, sir?
Ilan lang natin, sir. Kasi what we are doing is different than other law enforcement. Kaya nga inano ko to, sir, na nagsasama ako ng member ng media, exclusive. Kasi sa kanila lahat. Now, before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Uli, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok lang ating mga ahente na secured na ang area. Pasok na, sir, ang ating media. Wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. Pasok ka na clear, meaning no imminent threat sa area, tsaka natin papapasukin, sir. Hindi pa kayo naghahalong ka. Wala pa kayo naghahalong sa gamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na. Walang threat. Clear ang threat. Papasukin na natin, sir. Tapos, hindi pa tayo mag-search. Hihintayin muna natin yung member ng yung witness. Yung sa search. Sa implementation ng search. So, meron na tayong witness during the search. Sir pa lang tayo maghahalongkat ng mga gamits. And it's covered by media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito. Papasok yung PDEA. Okay, pagpasok PDEA, naghalog ko. Pwede pa naman mag-istamba yung yung mga media ron. Pwede yung hawak nyo naman yung oras eh. Pwede yung pasukin kung kailan nyo gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes. Kasi to make sure na talaga yung bahay, wala talagang may armas doon. So, in 1 minute sir, pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may ganyan, pwede nyo itabi agad yung ebidensya. Ipasa nyo sa isang kasama at yung isang kasama, ihagi sa bintana, yung mga droga na yun, and then saka papasok yung media. O clear, everything clear. Di mo ba sir? Actually, pwede naman nangyari talaga. Yun lang po yun. Pwede naman nangyari talaga. Ang sinasabi ko lang po, maaari nga pong marami pong magagaling ng mga PDEA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag ko palagi. Di ba kung may ako ng tulong at nati-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDEA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po pinag-usapan natin to para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas at mga guidelines. Kasama po kayo mga stakeholders. Para natin mapigilan ito hindi na maulit. Yung sa inyo, sa pinapigil niya, sa amin, nasa kayo, we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi sir, kung sabihin nyo, malinis and all, bakit po, babalik ulit ako noong December, minirate ng opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga. Saan ang galing nun? Di po ba? Di kundi dahil sa mga raids, sa mga huli. Tama sir? Thank you sir. Yes, sir. Yung alam ko kayo pag pumapasok, meron na kayong body-worn camera. Yes, sir. Body-worn camera kayo. Yung sigurado ang integrity ng body-worn camera yan. Hindi ako compromise. Yes, sir. I would like to listen to Joe Aquino. Sir, we pioneered the use of body cam. In 2018, we purchased hundreds of body cam. And I issue a series of memorandum prescribing on the use of body cams, emphasizing yung prohibition ng splicing, cutting, editing, deleting anything from that video. Immediately after any operations, it will be turned over to intelligence team review to check if there will be mismanagement, lapses, or irregularities during the entire operation. Right? And and that is one of the safeguards na ini-implement namin to prevent recycling. Another safeguard that we are implementing is yung there's a policy. I also issued memorandum on this that there is, the PNP and PDEA are always required to jointly conduct any illegal drug operations. Especially on the national and regional level. Ang kasama namin dito yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, Bureau of Corrections, BJMP, and all other law enforcement units. Mas maraming mata, mas mahirap mag-savings. Kasi pag marami kang papasok doon, on a bigger level, sir, yung aming operations, yung drug laboratories of Shabu and Ecstasy in Batangas, Tagaytay, and Malabon. This is the first ecstasy laboratory that we dismantled. Kasama namin, sir, dito ang National Narcotics Commission ng Republic of China, People's Republic of China. They are not included in that. Nagdulot naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Eugenia Calica, Lazo doesn't deserve to be the PDEA director. Saad naman ni Eleanor Cito, now salute you Senador Raffy Tulfo for your good explanation towards Lazo. Komento naman ni Cromwell Giu, dalhin na yan sa korte para walang bias at walang tutayan ng kalaban ng gobyerno. Anong sa inyo dito mga kabayan? Maaaring magbigay ng comment below.